Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Edad magpo-49 na, no? Si Ma'am Joy Yes po. mula sa May Jeddah. Saan po kayo dito sa Pinas, Ma'am? Bicol po ako. Bicol. Mahilig sa maanghang. Medyo. Okay, sige. So, sa edad ng 49, ano po ngayon? Hiwalay ka na, Ma'am, sa asawa mo? Ako po. Opo. Magre-renew ka na naman ng iba? Oo kung meron. Never po. Oo Never po. Ano eh? Never. Ayaw mo na mag-asawa. Ano po? Mukhang matindi pinagdaanan nito Never po. Okay. Nasa Bicol po kayo. Ilang taon po kayo nag-asawa, Ma'am? 25. Sino po itong napangasawa mo? Taga saan? Taga Nueva Ecija. Saan po kayo nagkita, Ma'am? Kasi taga Bicol po kayo. Actually, nag-work ko dati sa St. Luke's Medical Center dyan sa Quezon City Quezon before. City. Ano po? Nurse po kayo dyan? Hindi po, ano po ako, secretary po ako ng mga doctors. Okay. Sa clinic. Yan sa medical center. Before. Yes. Way back 2000, Yun ako na. mga year 2000, ganun. Mga year, ano po? 1995. Hindi, mga 96 ako nag-graduate ng college eh. Mga 97. Nga doon, 97. Okay. Doon ko siya nakilala. Ano po yun? Naging patient ninyo, ganun? Hindi po, bali actually, nag-work siya sa, yung po baga sa mga, yung sa kainan dyan, party dyan, may kainan dyan sa St. Luke's. Sa loob mismo ng hospital o dun sa labas? Sa loob. Sa loob. Sa loob po. Okay. Diyan po siya nag-work, taga-deliver ng pagkain ng mga doctor. Yun. Ano po siya, ako ang nag-atawag. Yun. Nag-deliver siya sa clinic. Doon ko siya nakilala. Ilang taon po ito si Sir? Nung time na yon? I think 32. 32. Ikaw naman po dyan siguro 23. 25. 25. Okay. Sige. So yun, pag mag-deliver siya, ikaw siyempre ang kukuha, hindi naman si Doc, no? Sa pinto. Opo. Anong sabi? Opo. Ang ganda mo naman. Hindi ko alam po. Yun lang po na araw-araw nagdi-deliver. Yeah. Nagkataon noon, December. May party, yung mga secretary doon sa medical. May mga party yung secretary. Doon ginanap sa kanila, doon sa kantin. Restaurant. May Okay. restaurant silang Kunyari po, Ma'am, yung si Doc, iba-ibang klaseng doktor, di ba? May kanya-kanyang sekretarya. So, yung mga sekretarya na yun, provide po nila sila mismo o appointed po kayo ng ng hospital? Appointment po ang mga ako po ang nagre-receive ng mga appointment noon before. I mean kamag-anak, halos karamihan kasi ng kilala kong doktor, kamag-anak din nila yung ginagawa nilang sekretarya. Ganun. Opo, ako po kasi nirecommend ako ng pinsan kong doktor sa friend niya na Dr. Ben. Okay. So yun na, nagtipon-tipon po kayo mga sekretarya doon sa niya, sa restaurant. Tapos Yun, nakilala ko siya. Tapos, kilala din pala ng friend ko na sekretary yun. Yun, doon nag-start. Nagbigaw. Yun. And then, may natuklasan ako before na mayroon palang asawa. Hindi pa po ninyo nasagot the time. Hindi pa kasi nanindigo pala rin. And then nalaman ko na nagpunta kami sa kanila sa Nueva Ecija. Yung namasyal lang. Doon ko nalaman sa mga kapatid
na mayroon palang ano doon sa kanila. Asawa. May naiwan. Okay. Oo. Mabuti at hindi mo pa nasagot. Oh, pero nag-stay. Pero hindi na talaga ang pag-ibig bulag. Pinagpatuloy namin. Pinagpatuloy mo. Sinagot mo, ma'am. Oo, kasi sabi ng ano, naghiwalay siya. Siya nagsabi. Naghiwalay. Oo. Hmm. Hanggat nagpakasal kami. Nagpakasal kami sa Manila before. And then nabuntis ako pero nag-work pa po ako diyan sa St. Luke's. And then siya naman pupunta ng abroad mag-work siya doon. Hindi siya pinalad kasi nung time na yun yung company nila na in-applyan na sara. Kaya yun. Balik siya ulit doon sa trabaho niya. Na pag-waiter po ang waiter. Yun. Ako naman po nabuntis, umuwi ng Bicol kasi wala sa akin. Ano po, nagsama kayo nagbo-boarding po ba kayo sa labas? Opo, nag-boarding po kami. Pero naniwala ka na hiniwalayan niya yung asawa niya. Ilan po anak nila, ma'am, ng asawa niya? 2. 2. Ako kitang-kita mo may mga bata, no? Siyempre, nakita mo yung mga bata nung pumunta ka, nung namasyal ka sa kanila. Bali po, wala naman sa kanila eh. Doon talaga sa father niya kanila pumunta. Okay. Hindi naman doon sa sa lugar ng asawa niya. Opo. Ilan po kayong pumunta doon sa Nueva Ecija, ma'am, that time? Kasi before, mayroon kami doon before kasi, may grupo kami, yung po before, nagsali ako sa Forever Living, yung pang sa gamot ba? Kami doon, introduce kami doon sa kanila. Ng gamot, mga gamot. Doon ko na lang. Okay, sige. So, nagsama kayo, tapos, nabuntis ka, tapos, umuwi ako sa Bicol. Umuwi ka sa Bicol nung nabuntis ka. Sayang. Tapos? Kasi, sabi ko, manganganak lang ako, pero babalik ako dito sa Manila. Babalik ako sa dati kong trabaho, kasi sayang. Yun. Pero kasal po siya doon sa asawa niya dati, hindi? Opo. Kasal. So, tanggap mo na rin, hindi kaya papakasalan ito, no? Opo, tanggap ko naman eh. Tanggap ko naman. Samantala, nung doon na po kayo sa May Bicol, ano nangyari? Wala po, siya nandito sa Manila. Dan doon sa dati naming tinitirahan. Nagtatrabaho. Useless lang kasi yung kanyang sahod, napupunta lang doon sa renta. Sabi ko, pumunta ka na lang dito sa Bicol, dito na lang tayo manirahan. Yun. Umuwi siya sa Bicol, pero matagal-tagal pa kasi mag-iipon lang. Yun, hinantay ko siya. Hanggat nanganak ako, wala siya. Wala siya. Nanganak ako sa panganay ko, wala siya. Yun. Tapos po, dumating siya 10 days before nanganak ako, yun. Nakita niya yung anak ko. Yun. Hanggat po, simple po, first time niya sa Bicol, wala siyang trabaho. Siya talagang asa lang kami sa nanay ko. Before kasi nakatira kami sa nanay ko eh. Kasi wala naman kaming sariling tirahan. Yes. Tapos po, nagpasya kami na nakakahiya. Magsarili kami, magrenta. Doon sa probinsya, wala talagang choice. Ang ginawa niya, yung padjak. Bisikleta? Oo. Nagpadjak siya doon. Tagal. Talagang walang choice siya. Ano na lang, nagpadjak, yung kumbagang construction. Yun. Ang ginawa niya. Habang nagrenta kami, doon niya kinukuha lahat sa pagpapadyak. May kami doon eh. May isa na ang anak namin. Kumbaga masipag naman na siya. Masipag naman.
Masipag naman po siya, masipag. Talagang madiskarte. Aha. Madiskarte. Tapos po talagang binilihan pa kami. Bali, anim anak namin. 6. Bali yung tatlong anak ko, sunod-sunod. Oo. Yearly kami Ah, naghanap. bali, yun po yung hanap buhay po niya, ma'am, no? Ikaw po walang pong trabaho. Wala po before. Oo. Tapos, anim kayo. Bali po, doon po sa pang-apat na anak ko. Bali sa pangatlo pala, naghiwalay kami kasi sabi ko, wala ka ditong wala tayong talagang matitirahan dito hanggang renta lang. Umuwi siya sa Nueva Ecija. Sabi niya sa akin, uwi na muna ako doon para magsaka ng sakahan nila palay. Yun, sabi ko. Yung time na yun po, pa kami. Nag-apply kami doon sa DSWD po pabahay. Pabahay na Gawad Kalinga. Nag-apply po ako. Sabi ko, po ako para may sarili po. Mahirap talaga pag walang bahay. Sa awa ng Diyos, nabigyan ako. Yun, sabi ko, umuwi ka na dito kasi may Bahay na. bahay na tayo. Inabigyan tayo ng Gawad Kalinga. Naniloko ka lang, sabi ko, oo, binigyan tayo. Umuwi siya. Nung time na yon, anak ko yung tatlo. Umuwi siya, tapos binabigyan ka namin yung bunso, yung pangatlo namin. Yun. Tapos sabi niya, may dala akong pera. Iuna na natin doon sa bago naming bahay. Nagtindahan kami. Kasi lang kami dati, 5 lang kami na, yung bahay ko, pabahay ba? 5 pa lang kami. Medyo, kami, yung tindahan namin, nag-boom. Yun. Lahat na tapos po, niya doon, nagrenta kami ng sakahan na lupa. Siya, sabi niya sa akin, magtatanim daw siya. Magtatanim siya ng petchay. Yung time na yun, sir, talagang niya, nagtanim siya. Nung time na yun, nagbagyo nun, ng malakas. Sabi niya, sayang, yung tanim ko, naanod, kasi nagpunla siya Yun, wala na. Sabi ko, patay na naman tayo niyan. Sayang yung, natin, utang pa naman yun. Tapos, kinaubagahan sir, kasi umapaw yung tubig. Sabi ko, wala na. Kinaubagahan sir, yung mga punla namin, parang nang umusbong. Petchay, sabi ng dating asawa, sabi niya, buti pa nito, umusbong, magkuha tayo ng yung po bang mga tao para punda na, isa-isahin na. Malapad po ba yung time na yun, sir, malapad po ba yung rentahan ninyong lote that time? Hindi po, lang po kami, nagrenta. Malapad? Gaano kalapad? Lawak po? Lang sir, mga 10 meters. 10 meters? 10 meters. Maliit lang po, sir. Okay. Nung time na yun, sir, nang bagyo, sir, na malakas, syempre po, ang mga gulay noon, mahal. Na timingan po namin, sir, na yung pitsay noon, ang kilo, sir, 100, ang kilo ng pitsay. Talaga, sir, na hindi ako akalain, sir, na nag-boom yun. Hanggang, nagde-deliver kami sa mga, sa mga palengke. Sumunod, sir, yun naman, kamatis. Ang kamatis naman, sir. Yun, sabi niya, sundan na natin ito ng kamatis. Nag-boom ulit. Yun. Nung time na yun, sir, syempre, may pera ka, kumikita ka. Syempre, hindi ka maalisan ng barkada. Ng mga, syempre, barkada, inom. Sabi ko, wala kang mapapala niya sa barkada.
Siyempre, hindi maalis ang beer house. Beer house talaga. Oo, yun, beer house. Siyempre po, nag-negosyo kami. Mahirap yun eh. Pag sinalihan mo ng gano'n, talagang babar down. Gano'n. Yun, ang nangyari po, wala. Nag-bar down, medyo nag-down kami. Sabi ko, no choice tayo. Pag ganun ang buhay mo, dapat maghanap ng ibang trabaho. Nung time na yun, sir, yung pinsan ko, nasa DepEd, principal sa school. Sabi ko, ipapasok kita dito. Nung time na yun, sir, pinasok ko siya as security guard ng school. Doon siya. Ang anak namin yun, sir, nag-aaral na ng kinder, yung panganay namin. Pero 3 na po yung anak nyo, no? 3 na that time. Okay. Nung that time, hanggang nasundan ng isa naman, 4 lalaki. Sabi ko, tama na to. Nung time na yun, siyempre, sir, ang lalaki pala pag mahilig mag-inom, mainit. Ay, ganun. Ay, subukan ko nga uminom. Kasi hindi ako uminom, kaya hindi ako mahilig eh. Sige lang. Ayun, talaga, gano'n, sabi ko, tama na. Sabi niya, hindi ko naman po inaasahan na magiging 6 ang anak namin. Iyon, nagtrabaho siya sa school ng ilang years, 8 years ata, hanggang makatapos yung anak kong grade 6. Ng grade 6. 6 ate, 6. Tapos po, sir, nung time na yun, nag-ano siya sa school, may nakilala po siya na mother din na nag-aaral din sa school na yun. Doon siya nagkakuha ng babae. May estudyante okay. Oo. And then po, sir, sabi ng mga, kasi po ako noon dati hindi ako tagalabas ng bahay eh. Nasa lang ako, bihira ako maglabas. Sabi sa akin ng mga friend ko, yung asawa mo, may ganito. Hindi naman po ako naniniwala kasi naman ako. Yun talagang hindi ako, sabi niya sa akin, pumunta ka sa ganito. Matatagpuan mo yun. Ay talaga, sir, parang yung mukha ko parang hindi ko maintindihan. Sabi niya, friend lang daw, friend. Ganon. Saan sila nagtatagpo? Saan sila nagtatagpo? Sa bahay mismo ng babae. Okay. Yung babae po na ito, walang asawa. May anak pero walang asawa. May asawa din. Asawa din. May asawa? May asawa din. May anak din ang 2. Tapos yung lalaki nagtatrabaho sa Maynila. Ay. Tapos yung sabi doon sa mga anak ko, sabi niya, pinsan daw. Pinsan niya lang daw yun. Sabi ko, pinsan, wala ka naman ditong pinsan. Dayo ka lang naman dito. Pinsan daw. Pinapataw pa ng auntie, ganun. Pinapunta pa sa bahay nila. Yun doon. Talagang, hanggang doon, sir, talagang nag-bar down lahat yung negosyo namin. Ganun. Walang nangyari hanggang sabi ko, mahirap na kasi pinapabayaan na kami. Nalulong siya sa sugay. Yun. Walang mangyari. Sabi niya sa akin, magtatrabaho lang daw sa Maynila. Hindi ko alam. Kasama niya na pala yung babae. Ako naman, kampante ako. Sa Maynila siya. Pero kasama na yung babae. Dala-dala ng babae, yung mga anak niyang 2. Dinala niya. Dinala niya yung babae. Kaya sabi ko, talaga okay lang po kasi may na ako. Para bang may trauma. Kasi pag mayroon lasing yun, sir, talagang nagwawala. Nananakit siya, ganun. Maiingay siya, sir. Nananakit. Pinapakulong ko yun eh. Pag pinapakulong ko talaga yun. Yun, sabi ko, okay na yun kasi nawala ng tinik. Yung dibdib ko, nawala ng tinik. Tapos,
binay, ano, inalisan kami, yung panganay ko, graduate ng grade 6. Kaya, yung bunso ko, 1-year-old, yung time na yun, sir, hindi ko alam ang gagawin ko kasi talagang mag-i-start na naman ako sa start. Wala akong makukuha ng hanap buhay. Sabi ko, paano na to? Yung time na yun, sir, yung kapatid ko ang nagtulog sa akin Digital Love na, Lines. Love Lines. na maahon ako sa sa aking paghihirap. Yung kalungkutan ko ba? Tapos yung time na yun, wala akong trabaho. Sabi ng auntie ko, dito ka na lang magtrabaho. Dagaan mo yung mama ko. Hanggang, nagtrabaho ako sa kanila. Panggabi ako, nag-duty pa ako kasi bedridden na. Ako po nag-aalaga. Pag umaga, sa mga anak ako nakapokus kasi nag-aaral sila lahat. May anak pa akong maliit sa gabi. Dumididi pa. Pag umaalis ako, nag-duty po ako. Yun po yung yung trabaho ko dati. Nung naghiwalay na kami. Mahirap po bilang isang single mom. Mahirap talaga. Lalo na po na wala akong source na income. Tapos po, wala, mahirap po. Pero po, nilakasan ko ang loob ko. At saka, Lord lang ang gabay ko na bigyan ako ng lakas ng loob na kayanin ko lahat. Sa awa ng Diyos, sir, binigyan ako ni Lord na pumunta ako dito sa ibang bansa. Start ng 2020. Nandito ako. Ako na po lahat ang nagpalaki sa mga anak ko. Nagpaaral hanggang ngayon sa awa ng Diyos. Nag-aaral yung mga anak kong college. Mahirap po. Sobrang hirap. Digital Love Lines. Love Lines. Naranasan ko po na kumain po kami sa isang araw. Isa lang. Kamuting kahoy lang po. Lugaw. Hirap po ito. Pero po, sa awa ng Diyos, nagpunta po ako dito sa abroad. Nag-ayos po yung buhay ng mga anak ko. Po, nag-aaral po sila. Ako lang po. Ako lang. Sinasabihan ko lang yung mga anak ko na magtapos kayo. Yan lang ang pamana ko sa inyo na makatapos na pag-aaral kayong lahat. Pero yung panganay ko nagrebelde dahil po sa kagagawan ng ama na hindi kinaya po. Sana po sa inyo. Sana po yung panganay po rinyo. Ba't nagrebelde? Kasi po, dahil po sa tatay niya, na gano'n, pinabayaan kami. Gano'n. Nakatapos din po siya ng grade 12. Ngayon po, nagtatrabaho ngayon siya sa amin, sa probinsya. Nagtatrabaho ng, sa cashier po siya. Yung mga sumunod, nag-aaral po siya ng college. Pinapaaral ko po. Anong year na po ngayon? Second year po yung pangalawa. Third, yung pangatlo. Second year din. Kasi sabay sila nag-stop kasi yung pangalawa. Yung pangatlo, second year college, yung pang-apat, grade 12. Yung pangalima, grade 8, ay grade 9. Yung bunso, grade 6. Ako po lahat. Hirap. Bali, nasa 10 years na rin pong nawala si mister mo. Opo. Hindi na nagparamdam kahit sa mga anak man lang ninyo, nagpapadala. Wala talaga. Wala. Ako lang po, wala po siyang sustento. Ako lang po lahat. And then, yung mga, pamilya ko, nagbibigay din. Pero, mahirap po ang asa ka lang sa bigay. Talaga pong dapat magtiyaga ka na maghanap buhay ka para lang sa mga anak. Mahirap po, mahirap. Pero si Lord lang, nandyan si Lord na nagagabay sa akin. Palawakin pa ang buhay ko, palawakin pa ang isip
po, gano'n. Para lang sa mga anak. Mahirap po. Sa 4 years, no? Since 2020, andyan na po kayo. Hindi pa ho kayo nakapagbakasyon sa Pilipinas? Actually, sa dadating ko lang nung nagbakasyon ako noong June. Aha. Kaya dating ako dito ng August 15. At least nasilip mo Pero yung kalagayan ng mga anak po ninyo, no? Okay na. Opo. Okay Okay naman. naman sila. Sino po yung kasama nila ngayong 4 doon? 5 sa probinsya. Ito mga nag-aaral. 6 po sila. Sila lang po. Sila lang. Doon pa rin Sila lang. doon pa rin sa bahay na binigay sa inyo sa pabahay. Oh, di ba? Hanggat po na napaayos ko yung bahay ko. Ganun po. Kahit kaunti po, ano po din po ako, nakabili ako ng sarili kong motor. Talaga po, bilang single mom, dapat maging matipid ka. Hindi ka dapat gasta ng gasta. Kung yung hindi ka doon, bili doon, bili dito, hindi. Hindi ako ganun. Dapat talaga ang pera dapat may kalalagyan na maganda. Yun po, mahirap. Yung pong asawa ninyo ngayon, kahit mag-anak po niya, wala pong may nagkikwento sa inyo, ng kalagayan niya. Yung mga kapatid na kausap ko naman, pero never po. Never po yung nakausap ko naman. Kumusta lang, pero about sa sustento wala. Magkasama pa rin po sila ng babae na yun, ma'am? Digital Love Lines. Love Lines. Kaya nga po tinanong kita kanina, sa una pa lang, kung may balak pa po kayo, searching po ba kayo o ano eh? Sabi mo, ayaw muna. Kaya ko na. Parang mahirap na kasi sir eh. Parang may trauma na ako. Pero isang beses pa lang naman At saka hindi po kayo kasal, ma'am, di ba? Kasal po kami sa civil. Sa civil, oo nga po pala. Civil wedding po kami. Pero di po ba kasal siya doon sa una niyang asawa? Opo. Hindi naman po. Ewan ko po, tinanong ko nga po yan sa sa Quezon City po kami dinasal. Oo. Kasi wala naman yung Pero nakakuha po kayo ng marriage contract ninyo? Nakakuha po kayo? Ganda ka po. So ibig sabihin hanggang ngayon, dala mo apelyido niya? Opo. Minsan nga po, sabi ko, one time sir, nagkuha ko ng SSS. Sabi ko, yung apelyido ng lalaki, ayoko nang dalahin. Kasi, magiging beneficiary ko siya. Sabi niya, hindi pwede daw. Hindi daw pwede kasi kasal ka mo. Kayo. Kayo, hindi pwede. Kaya, pero sa sir, hindi ko na dinadala. Dinadala yung sa passport. apelyido ko na nung dala. Sa passport mo. Sa passport ko po, hindi pwede kasi may marriage contract. Okay. Apelyido niya. Sige. So, at least, no? Siguro matyagaan mo pa naman hanggang 5 taon pa dyan sa abroad para sa anak mo. Makapagtapos na, siguro the time, no? Tatapusin ko ang 10 years. 10 years pa, mula ngayon. Ilang taon po kayo ngayon? 50? Na lang po, 2029. 6 years. 5 years. Okay. Kaya pa. Saka kung okay na yung mga anak mo, saka ka na lang mag-asawa, ha? Hindi na po sir. Hindi mo masabing patapos, ma'am, kasi ganun po yun. Paano kung magkaroon na rin ng pamilya mga anak po ninyo? Pag okay naman na sila lahat, siyempre mag-aasawa ka. Kasi, hindi ka makapunta sa langit. sir, kung noon pa sir, nag-asawa na ako, pero sinabi ko na sa sarili ko na ayaw ko. Oo, kasi nga, nasa struggle ka pa ang buhay mo. Kumbaga, napakahirap kung mag-asawa ka. No? Kasi, kaya mo naman yung mga anak mo eh. Pero kung darating yung panahon, lahat sila nakapagtapos na ng pag-aaral, may trabaho na rin, ikaw na lang mag-isa, kung may pamilya na sila, yan, siguro pwede ka na mag-asawa. Mga 60 Senior citizen ako. Oo, companion din, no? Yun lang naman po, no? Senior citizen ako. Baka tuloy-tuloy pa yung programa natin kung buhay pa ako that time.
Sali ka na lang ulit, ma'am, ha? Ah, Oo. sana po. Sige. Maraming salamat sa pag-share ng love lines, Ma'am Joy, mula po sa May Jeddah. Thank you, gida, ha? Apo. Sige. Thank you po. Maraming Thank you. maraming God bless. salamat. God God bless bless. God bless. Ay, maluoy ka, nanay. Digital Love Lines. Love Lines. 6 yan, dong. Digital Love Lines.